Magandang umaga sa inyong lahat, mga kabrigadang Pinoy Survivor. Magandang tanghali, magandang gabi. Sa panig ng mundo man kayo, dito sa Pilipinas o sa abroad, lalo na mga OFW natin, magandang umaga sa inyong lahat. Happy Monday! So, naging busy ang linggo. Mga rally-rally, no? Mga dalawang panig ng rally, yung kay BBM, Bagong Pilipinas launching, at yung kay mga sa Duterte na kampo. Okay. So, napanood nyo na? Panoorin nyo na lang. At maraming vlogger ngayon na hinihimay-himay. Bibigay sila ng kanilang mga pagsusuri, analysis, kung ano ang ibig sabihin. Ako, papahapyawan ko lang, no? Let the other vloggers do their thing. Okay, sa dalawang dako, Duterte at BBM. Yung kay Duterte, kitang-kita, ito sa rally na kukunti lang, hindi naman ganun karami. Sinasabi ni iba, madami. Well, hindi naman intended na madami kasi panay leader yon. The key there is voluntary siya. Okay? Yung kay BBM, marami. Yun na yun, yung tao. Pero that does not mean na supporter talaga sila. Because merong issue ng memo attendance. Yung kay Duterte, ano siya, voluntary attendance. Yung kay kung baka sa masama pa loob, hindi makapunta eh. Ay, sana nandun ako, sana makapunta ako. Ganun ba? Sana ako mismo, Pinoy Survivor, nandun sana, para magkakita-kita. Ay, hello, ganun. Pero hindi naman tayo VIP eh. Tsaka may mga tuta ako na hindi pwedeng iwanan. Ayoko pang iwanan yon kasi bata pa eh, mga 5 days old lang kahapon eh. Mahirap na, baka madaganan and all that, wala ako. Siyempre, pagka umalis ako, kasama rin yung mga kasama ko sa bahay, di ba? So, para enjoy. Enjoy namin yung Mindanao. Pero, hindi pa na, marami namang dami naman leader. So, let them become leaders, di ba? Sa akin, wala naman akong hindi naman ako leader. Panggulo lang ako. No? Hindi ako leader. Yung kay BBM, mga tao na yung kanya. Okay? Yun nga, yung memo attendance. Yun yung question mark doon sa kanya. So, ngayon, ang gagawin nila, i-harp on ng mga, siguro, yung mga administration, media outlets, or, well, kahit siguro walang bahid ng pagkabias, basta, scoop yan, news yan, no? Papakita both sides. O, ito yung attendance, may screen, may tawag doon, drone shot, o, ganyan karami. To project na ganyan kadami ang supporter ng administration. Ganyan kadami yung gusto na pagbabago sa Pilipinas. Yung itong isang side ang gusto pagbabago towards good governance. Itong isang side kay BBM side pagbabago towards a better Philippines. So kay titignan mo on the overview, pareho sinasabi a better Philippines, okay? Ang question mark lang dyan, sino ang nagsasabi ng totoo? Kasi yung isa, sinasabi, a better Philippines coming soon. Yung ganun ba? Parang sine, a better Philippines coming soon. Itong kay Duterte side, sinasabi, we want a better Philippines. We better do something because we do not want pababa yung Pilipinas because of charter change, yung chacha na yan, masama. Yung level ng graft and corruption, yung ganun ba. And he was speaking na kung baka sakaling luluobin ng Panginoon, babalik siya para ayusin lahat. Yun, maano yun. So, ibig sabihin, para ang isang retirado na presidente, at ine-enjoy na lang yung kanyang mga apo, matanda na yung tao, 80 na. Gusto ninyo bumalik pa siya sa politika. Because, from his point of view, parang kailangan Parang, wow pare,
binigay ko na yung lahat-lahat ko, nag-serve na ako sa inyo, ang tagal ko na sa politika, tapos noon, mga kababayan, 80 na ako, in-stress niya yun eh, mag-80 na raw siya, mag-80 na siya. So, bigyan naman siya sana ng pagkakataon, enjoyin yung natitira niyang buhay. Pero, imagine, for him to say na, baka babalik siya eh, yung ganun ba. Kasi, ang feeling niya, he just cannot go walk into the sunset and then be forgotten na without looking back na kaloko-lokong Pilipinas na iniwan niya na okay naman. So yon, rise of drugs, rising criminality, corruption, yun yung mga situation. So BBM, Philippines to come. Duterte, Philippines right now. Clear and present danger right now. So real talk versus future talk. Yun yung akin, nakikita, no? O, pahapyaw lang naman eh. Yung iba, bahala na yung mga ano. So, voluntary attendance. Yung isa is may question on attendance because it's a memo attendance. So, yung binitawan ni Duterte, drug addict, user ng drug, nasa PIDEA list si BBM. Mabigat yon. That is now a confirmation ng questionable yung karakter ng presidente ngayon. Kasi dati, before the campaign, sinasabi lang niya na isa diyang kandidato, pahapyaw. Pero ngayon, kino-confirm na niya na kasama si BBM doon sa drug watch list nila. Dapat yan natukhang pa nga. Kung nakaupo pa raw siya, tutukhangin daw niya yan. So, walang mention doon sa Bangon Pilipinas rally. Panay things to come, panay a better Philippines to come, panay projects, yung mga ganun ba. And kayo, pakinggan ninyo parehas and then compare ninyo. You are in your right mind naman, you are equipped how to discern. You have the mindset, you have the mentality, no? The mental faculties to determine kung alin yung sinasabi, ano yung sinasabi ng dalawa ba, at kung ano yung superficial, ano yung artificial lang, ano yung peke, no? So, ano yung galing sa damdamin, okay? So, yun. Now, ang reaction is, kung sinabi ni PRRD na involved nasa listahan, nasa narco-list, mabigat yun. Si BBM, well, ditong kabilang kampo, BBM has to answer that. Nasa narco-list siya. Pagka hindi niya sinagot yan, na ang nagsasabi na ngayon former president against a president na existing, mapapasama siya. Silence means yes. So, obligado sagutin yan. So, paano ngayon sasagutin? Nanonood ang taong bayan. Kung magpapadrug test ba siya or aatasan niya ang PIDEA na kunyaring ka-vibes niya ngayon, kunwari, at sabihin, hindi totoo yan. Papasinungalingan yung sinasabi ni PRRD. So, sasagot din si PRRD, sasabihin siguro, ito yung kopya. Tapos, sasagot din yun, peke yung kopya na yan. Yung ganun ba? Pwedeng mangyari, nasabi ko na sa inyo, na the way I see it, the way I look at it, until such time na lumabas yung sinasabi na pulboronic video. Kasi nandoon dito. Pwedeng lumabas yon kung sakaling totoo. Kasi hindi yan magsasabi si PRRD na ko-confirm niya na sa drug watch list si BBM at nagmakaawa nga, di ba yung kwento, nagmakaawa nga si Amy, si Senator, para i-hold yung information na yun para makatakbo. Ayun, nanalo nga ang presidente. So, ang dyan is, if PRRD says that in public na napapanood ng buong mamayang Pilipino at ng
even the president, ng mga tao ng presidente, it's all out now on record na sinasabi ni PRRD, hindi niya basta-basta papasokin yon kung hindi siya kargado ng mga susunod na next action, course of action. So, magiging exciting yan na ano ba itong magiging labanan nato. Pwedeng sumagot sila, hindi nila, kumbaga sa ano, deadmahin lang yan na, yung allegation na yan, deadmahin lang. Ang isagot nila, ICC, kasuhan si PRRD. Which, alam naman ng administration, sinasabi ko na yun sa kanila, na pagka ginalaw niyo si Duterte, good luck sa inyo. Mamadadali kayo, hindi kayo makatapos ng term. Pwedeng isagot dyan, kasuhan si PRRD. Gano'n na naman ang mangyari. So, pagka kinasuhan, magagalit ang taong bayan. So, lalong you're going to make a hero out of PRRD. So, anong choice ng Malacanang? Sagutin yung allegation, hindi pasinungalingan, o good governance na lang. Ganon. Yun yung course of action nila. Hintayin natin kung ano mangyayari. Okay? So, yun lang. O, sige. Tapos, meron pa pala. Akala ko wala rin. Military response. Yan. Yun yung pinaka mabigat. Hindi naman pinaka mabigat. Kasi yung droga, mabigat na yun eh. Pero, yung military response is also malalim na ano ni PRRD na you protect the Constitution. Yan. Kasi nga dahil do sa charter change na pinapairal na alam niyo yung kwento, di ba? So, parang inaanuhan yung armed forces, it is up to you to yung next action, yung next move. Kumbaga sa chess pieces, kumilos na kami, kayo naman. Yun. So, yun yung aking tatalakayin. Because, important to know, everyone, it's important to know, na ang pinaka main, ko dito, observation, we should not put the armed forces, at saka yung PNP, in a situation na parang pinapasa nyo yung bola sa kanila. Oh, eto na yung bola. Inyo na. Problema nyo, Pilipinas. You decide. Inyo na Pilipinas. O problemahin nyo na yan. Kami ngayon umaasa lahat sa inyo. 118 million Pilipinos. Ay, wag naman. Because the armed forces traditionally will react probably against your expectations. No? Galing ako sa loob, galing ako sa armed forces. Ewan ko kung nagbago na, pero from the point of view ng armed forces, number one point of view, protect the Constitution. Oo. Pero if there is no threat to the Constitution, so far sa nakikita namin, wala. Follow the duly constituted authority, which is BBM. Okay? So pagka nakikita namin na nate-threaten yung presidente, you do not break the chain of command. You do not break the chain of command. Very important yon. So, maintain mo from general down the line. Okay? So, ano sagot na magiging sagot ng Malacanang yan? Hawakan niya yung armed forces. Yun yung sagot ng Malacanang dyan. Kung di mo makasuhan tong mga tao na sa tingin mo, pagka kinasuhan mo, yari ka eh. False move yon, no? False move. Wrong move, no? Sa board game, wrong move yon. Pagka kinasuhan mo, yari ka, madadali ka. Okay. So, base do sa sinasabi ni PRRD at ditong mga supporter, nakaasa sa armed forces. So, magiging sagot dyan ng Malacanang, hawakan mo yung armed forces. Paano mo hawakan yung armed forces? Okay. I-corrupt mo yung armed forces. I-corrupt mo yung armed forces. You try to divide the armed forces. That's the minimum that they can do. Okay. Maganda, the whole armed forces hawak mo. Ewan ko kung paanong magic ang gagawin ng administration, hawak mo yung top and then down the line. Buo, hawak mo.
you perform o kaya you do something na good sa kanila, simula ngayon pumunta ka na sa mga namamatay na sundalo, yung mga wounded, puntahan mo na. Hindi pwede yung last minute, doon ka lang magkakunwaring maging leader ka. Nako, wala, kitang-kita na plastic. Kaya nga kung sinimulan mo yan, nung nakaupo ka ng June, nung nag-swear in ka na as President of the Republic, na, kung sinimulan mo yan, starting July 1, pinakita mo na pagka merong problema yung armed forces, nandun ka. Pagka kunyari resupply, nandun ka. Yung kunyari may na-wounded, nandun ka. Pero kung ngayon mong gagawin, merong vested interest ang presidente. Too late the hero ka ngayon. Kita mo. So tatapalan mo ng pera. Hindi lahat ng general mukhang pera. Hindi lahat ng general, mag-ingat kayo. Tanggapin nyo lang yung pera. And then in the last minute, hindi rin magde-deliver. Okay. So, kung hindi mo makukuha ng buo yung armed forces, ang mangyayari dyan, hahatiin yung armed forces. Bakit? Kasi pagka nahati yung armed forces, merong kampi sa kanya, may kampi sa kabila. O kampi sa taong bayan. Merong corrupted version, merong hindi mo makurap version. Hindi ko kurap na ganon. Yung mga nakaganon lang sila. Mga ganon yung mga ibang sundalo, ibang general, ibang colonel, general, captain, nakaganon. Pero yung kurap, ganon-ganon na sila. Nabayaran. So, joke lang ha. So, yun ang the worst na pwedeng mangyari yung mahati. That's why, from the time na nag-vlog ako, wag nyong unahan yung armed forces kung anong gagawin. They have a mind of their own, let them. Ang advice lang sa armed forces, intact lang kayo. Okay? General Browner, intact lang kayo. From one first captain to another, intact lang kayo. General Acorda, hindi kita masyadong nakahalubilo, not like General Browner, pero intact lang kayo sa PNP. Intact. Kasi alam niyo naman yung mandato konstitusyon And sino yung mas bossing ng konstitusyon? Taong bayan. Linaw kaya ko nga in-explain Malinaw. But until such time, when you have to make that decision, whether you go for BBM or you go for the people, nasa sa inyo yon. Nasa inyo. Kung gusto niyo makita kung ano yung That's why I am going to discuss yung situation natin where we are right now. Mas gusto kong i-discuss yun In the past vlog, sinasabi ko, enough of that speech ni PRRD tsaka ni BBM because dadating yan, huhulog lahat yan in place. Basta sa akin, BBM, you have 5 months. You have 5 months para makalahating taon mo tong 2024 to at least show na you are improving, you are doing something, you are being presidentiable. Number 1, sagutin mo yung drugs issue against you. Number 2, tanggalin mo si Tambalolong. Tanggalin mo si Speaker Romualdez, yun yung pampagulo sa'yo. Patigil mo yung lintik na PI na yan. Patigil mo. Definitely tigil na yan. Pakita mo na kaya mo, in control ka. Pangatlo, ipakita mo yung House Resolution number 10. Nakala nyo, nakalimutan ko. Hindi ko nakakalimutan yun. Yung, dapat nga, number 1 yun. House Resolution number 10. 3 dekada na. And kasama ka BBM, sa nag-adapt niyan, nung 15 Congress, nung 2011, kasama ka doon sa pumayag dyan sa House Resolution number 10. It has to stop. Pakita mo yan, BBM. Imagine that. Pagkat pinakita mo yun, it shows na you are in control. Di ba? Baka yung nosedive mapigilan. Kasi yung sinasabi ni BBM, yung sinasabi ni Pulong, yung sinasabi ni ate mo, yung sinasabi ni Baste, lahat yon premise, pati lahat ng mga pro-Duterte vloggers lahat, premise yon na pwede ka pa sana magbago if you will take that path na corrective dun sa iyong karakter, sa iyong administration. But if you do not, sabi nilang pare-parehas, you will not finish your term. Sinasabi ko sa iyo noon pa,
Nung simula nung SMNI interview, galawin mo si Duterte, galawin mo si Sara, galawin mo yung SMNI, hayaan mo yung corruption na yan, hayaan mo yung droga na yan, hayaan mo yung NPA na yan, you will go down the drain. Sinabi ko na nga as of late na papalitan mo, gamitin mo yung influensya mo, tanggalin mo si Speaker Romualdez. Kasi siya ang nagpapasama sa iyo. Ngayon, kung di mo kayang gawin yon, good luck sa iyo. Good luck. Because magkakaroon ng mindset yung armed forces. Mamimili, malalagay sa alanganin. Mamimili yung armed forces. And pagka dumating sa punto na yon, baka magaya ka nga sa tatay mo. Yun yung reality reality. Okay, so, in the past vlog, sinabi ko rin, there are 6 scenarios na pwedeng nating makita. 6 scenarios, no? Ilang minuto na. Uy, nakaka-20 na kagad ako. Briefly, scenario number 1, status quo. Status quo. Back to business. Business as usual, no? Walang mangyari. Tuloy-tuloy sila, charter change, etc. etc. Ginagatasan tayo. Tuloy-tuloy ang PCSO na yan. Nothing happen sa investigation nila. Allegedly, merong nagkabayaran, etc. Still has to be proven. Usap-usapan lang. Hanggang gano'n na lang ang Pilipino. Gripe. Hanggang galit na lang ba? Walang magawa. Feeling of hopelessness. Iba sinasabi na wala nang pag-asa ang Pilipinas. Okay? Status quo, number 1. Namamayagpag ang korupsyon, ang droga, ang criminality, ang palpak na sistema ng gobyerno, yung kanya-kanyang pagpayaman, kanya-kanyang bili ng bahay, kanya-kanyang gatasan. Yon ang namamayagpag. So, status quo, walang ginawa ang taong bayan. Hindi in-exercise yung sinasabi kong, we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of God Almighty. Tapos ito yung Constitution, and ito yung gobyerno. Sinong masiga? Sino mas boss? Filipino people. Kung hindi pinapakita ng taong bayan that they can take away that power from the president or anyone elected official, they can take it away because they exerted their will as a Filipino people. Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the will of God. No? Tama ba? Is the voice of God. Okay? So, kung hindi mo pinakita yon, ay mamamayagpag. Status quo, number 1. Number 2, reverse the trend. Reverse the trend. Tama ba? Reverse the situation. So, sabi ko noon, call a friend. Hello, Sarah. Sorry, nag-attempt ang BBM administration na gawin yon. Call a friend. Kaibigan na hindi na nagsalita pa nga na si ICC, hindi. Talagang for the nth time, for the 100th time, hindi ko pinapayagan yung ICC. Pinipigil ko yung yung PI na yan. Tigil. Nagsalita si Subiri pero hindi si BBM ang nagsalita. Kita nyo na ngayon yung nag-unfold. Hindi nagsalita si BBM, nagsalita si Speaker, si Mix Subiri. Tapos noon, hindi si BBM ang nagsalita na dapat siya in-expect natin magsalita. Tapos ngayon, sinasabi allegedly ni Senator Amy, all along ni BBM yung PI na yan. In fact, kasali siya because makikinabang siya sa term extension na siyang sinabi rin ni PRRD. Okay? So, sayang yung number 2 na possibility, no? Na scenario. Reverse the situation. Kasi yung trending na ganyan, pababang ganyan, kung ikaw ang piloto, hinila mo yung control, imbis na mag-nose dive, i-level mo lang na ganon. Hindi ka magka-crash. Kung ikaw yung kapitan ng barko, gawa mo ng paraan na sagipin mo yung crew, sagipin mo yung mga pasahero, which is Philippines, mga Pilipino, tapos noon, isalba mo yung sitwasyon. Be presidentiable.
You command, di ba? Accept the responsibility and you lead the country. Yun yung option 2 eh. Kaso mukhang peke. Sa ngayon, doon sa option 2, nandun pa rin siya. Bagong Pilipinas. Nilaunch niya. Pinakikita niya na ito ang vision ko, etc. etc. For some, wow, meron naman palang ginagawa eh. Meron naman pala eh. So, yun yung intention, sa tingin ko ano ko lang yan, opinion ko lang. Sa tingin ko, niloloko lang tayo. Eh, iba yung pinapakita doon sa ginagawa. Ano yung, tutulong mo yung farmer, may isang taong ka na sekretary eh. Ganun din yung bigas, etc. etc. Kung na-institutionalize ninyo sa agriculture, yung dapat gawin, hindi dapat tinatamaan ngayon ng peste yung ating mga onion, yung ating mga sibuyas na bagong balita ngayon, 300 hektarya mahigit ang tinamaan, na which will result to shortages again, na mag-i-import na naman tayo. You see, kung talagang institutionalize at ginawa niyo yung trabaho ninyo, BBM, hindi magkahaganyan because preemptive ang agriculture. Ay, nako, ewan ko ba, nakakainis kayo. Pero sasabihin niyo na ito ang plano, ito yung ganito, etc. etc. Ay, nako. Well, anyway, hindi ako maloloko, ayoko magpaloko. Because ayokong tignan yung future ng country na yon. Ayoko na dadaanin niyo ako sa matatamis na salita, pero yung aktual na nakikita ko ngayon, yung aktual na nadidinig ko sa aking mga subscribers, mga Pinoy survivors nationwide at saka sa global, sinasabi matindi na ngayon ang krimen at saka yung droga sa lugar nila. Tapos nun, pati farmer, sama ng loob nila talaga. Pati yung mga tsuper, etc. etc. Ang mahal ng bilihin. Yung bigas, meron ng 70 ngayon. Ako ba, buti nga kayo, nakabili kay 70. Ako hanggang 54 lang ako eh. 52, 54 lang ako. Nakakainis. So, yan, scenario 2. Scenario 3. Dadagdagan ko pa kasi ng isa pa eh, magiging scenario 7. Scenario 3, BBM resigns. Paano magre-resign si BBM? Kasi nakita niya na mas may clamor na yung tao na wala na yung 31 million na boto niya. Malayang mangyari yun siguro. Sa tingin ko, malayang mangyari yung BBM resigns na peacefully. At paubaya na niya yung transition, smooth transition. Pero mukhang hindi. Kasi binabalak nga nila yung charter change sa information na binibigay ni Senator Amy. Gusto po niya 10 years na term. Paano magre-resign yun na kung ang utak ng isang tao ay 10 years na term as president, walang niya. Paano magre-resign yun? Hindi yung magre-resign, kakapit patalim yun. Okay. So, scenario number 4. The AAP will withdraw its support kay BBM and he will be forced to resign. Style Estrada, no? 2001 scenario. ERAP scenario. Mafo-force na mag-withdrawal ng support. Hindi natin alam kung ano ang iniisip ngayon ng AFP. Pero wag ninyong kukulitin. Wag ninyong kukulitin yung AFP. Let them. No, let them. As I will explain later. No? So, number 5. Number 5, BBM defends the presidency. Paano niya ma-defend yung presidency? He succeeds in ordering the armed forces and the PNP to protect the presidency. Kasi mangyayari ngayon, agawan. Merong Duterte at mga tao na humihingi ng tulong sa AFP and then dededmahin kayo ng AFP tsaka PNP. At si BBM as Commander-in-Chief, doon niya papairalin yung kanyang pagiging presidente ng Pilipinas. You dispose of all my enemies. Mga ganong order. Ang armed forces pwedeng sumunod, pwedeng hindi sumunod. Huwag niyong pangunahan. But if he succeeds na kahit a portion ng armed forces ang maging loyal sa kanya, is going to be bloody. Yun yung sinasabi
ni ni PRRD na baka mauwi sa bloody na bloody mess kung magkataon, or baka sinasabi niya mahati ang Pilipinas, which is scenario number dami 5 pa rin. Kasi kung he defends the presidency, pwede siyang mag-pull out from Malacanang, he goes norte, kung saan yung mas marami siyang suporta, mga loyalista. And then, may parting tutulong sa kanya doon yung part ng armed forces at saka mga reservists, yung mga retired na loyal sa kanya. Di ba? May mga retired na general na nagsabi na susuporta sila kay BBM tsaka kay Tamba. O doon sila, sama-sama sila, doon sila magre-retreat. Because BBM knows na pagka hindi niya dinefend yung palasyo, yung kanyang presidency, tapos siya. So, mahati tayo, baka mauwi pa nga tayo sa civil war. Yun na ayaw natin mangyari. Kasi maghati-hati tayo. And sinasabi nga ni PRRD, dito kami sa Mindanao. Yun. That's the implication of that. No? Na kung gusto niyo nang hawakan yung posisyon niyo, sige, mahati ang Pilipinas. Sinasabi niya, right at the start, yung Constitution ang nag-bind together sa atin as a nation, as a people. Iba-iba man ang paniwala natin, iba-iba man yung ethnic group natin, iba-iba yung kinakain natin. The Constitution is our agreement among ourselves, ng forefathers natin, simula 1935, na magkaroon tayo ng isang batas na siyang namamahala sa atin. Binababoy ngayon. Yun yung issue. That's why armed forces, you defend the Constitution. And that Constitution was created by the Filipino people. Kung titignan ninyo, yung chain of command, Filipino people, Filipino people, then the government, which is the president down the line. And then, ito na yung armed forces down the line. PNP down the line. All MUP down the line. Ang boss nyo is the Filipino people. Filipino people. Yung presidente, alter ego ng Filipino people. Maliwanag yon. Government is just the alter ego of the Filipino people because busy ang taong bayan, kakakayod at kumikita ng tax para sa inyong gobyerno. Mga walang niya kayo, nasnanakawin nyo. Hindi tama yon. Kaya ang Filipino people ang boss sa lahat because yung Constitution ginawa lang ng taong bayan. Simula ni Nuno hanggang ngayon, we have to ratify any change sa Constitution. Kaya nga, yung mga hindi nakakaintindi, you do not deserve to be in government. You do not deserve to be in the uniform service if you do not understand talaga yung buong setup natin. Filipino people ang boss natin. Yung gobyerno, sa ilalim lang yun ng Constitution. Panalo pa yung Constitution sa inyo because you have to follow, you swear that you protect the Constitution. It defines everything, territory, lahat ng principles natin, state principles, state policies. Lahat doon nandun sa Constitution. Pati COA nandun, pati COMELEC nandun, civil service nandun. Pati yung how we will conduct everything. Lahat ng laws of the land emanates from the Constitution. Yung revised penal code na yan, pinagbasihan din. Constitution. Yung Declaration of Principles, yung mga basic guaranteed freedoms natin. So, taong bayan ang nakakaibabaw sa lahat. And then Constitution. And then government. Kasi yung Constitution dinedefine yung function ng government. And then dun lang kayo. Lahat kayo sa ilalim niyan. Within the government. So lahat ng agencies of government. That's why you have to serve. You have to govern the agency properly. Armed forces, you have to defend the republic. Because part of that republic, yung main stage sa republic, the people of the Philippines. Lakas ng boses ko, hindi dinig ako ng kapitbahay. Sorry po, mga kapitbahay. Nagalit ako So, saan na tayo?
So, number 5, he defends his presidency. It might result to an armed confrontation. Okay? Number 6, military junta. Ito yung huli ko sinabi noon. Military junta, the AFP and the PNP takes over. Why? Pikang-pika na eh. Mga walang niya kayo, mga politiko kayo. May asawa rin kami, may pamilya rin kami. Sinasagip namin ng Pilipinas. Ngayon, kung ang paniniwala ng armed forces, ginulo ng mga politiko, kayo ang pampagulo, mga politiko, kunin namin yan, hindi na namin bibitawan yan. Mag-military junta kami. Or ang tamer version is mag-military junta, yung mismong nakaupo ay combination ng civilian and military leaders. Pwedeng active, pwedeng retired leaders. Sana, pagka ganun, makasama sana ako ron, ano? No, ayoko. Ayoko ng hunte. Sorry ayoko ng hunte. Because paulit-ulit na yan. Ganun ang mangyayari sa atin. Tignan niyo yung mga countries na nagkaroon ng military takeover. Paulit-ulit yan. Pagkaayaw, palit. Pagkaayaw, palit. Walang stability. Okay? So, number 6 yun. And then, dadagdagan ko ngayon, number 7. Because of the speech of PRRD. A 7 scenario. And I hope it doesn't happen. Ewan ko lang. Pwedeng mangyari, pwedeng hindi. Depende how it will unfold in the next few months. Wow, exciting, no? So, ito yung gusto ko madinig ninyo. Number 7 scenario. At least, iyan ko na muna. I-rundown ko muna. Number 1, status quo. Number 2, reverse the situation. Number 3, BBM will resign voluntarily. Number 4, the AFP will withdraw support and force BBM to resign. Number 5, BBM will defend the presidency, meaning to say he was successful in corrupting part of the armed forces, part of the leadership of the armed forces. Mahati yung armed forces. And then, he will defend his turf doon somewhere, not in Malacanang, probably in Luzon, in Ilocos, and mahati tayo. Magiging Luzon and then Visayas, Mindanao. Parang ganon. Ayaw natin mangyari yon. We are now almost in the end times. Tapos ngayon lang tayo magaganyan. Dapat numpa. No? Dapat numpa. Number 6 is a military junta na headed by the armed forces. Sila lang. Kasi ayaw na sa politiko. Or a joint na civilian type military government. Yun yung term. Tame siya, no? Tame. Military junta. Number 7, base dun sa sinabi ni PRRD is the armed forces will have a revolutionary government, no? Mag-take over yung armed forces and then iupo nila si PRRD kasi sinabi nga ni PRRD if fate will intervene and then if he is put back, no? Hindi natin alam kung ano mangyayari, no? Ano lang to lahat. Everything is a question mark. So, pwedeng yung armed forces, pwedeng take over kasi ang gulo na. Kasi napika sila, nakita nila na wala, mali talaga to, mali yung resolution number 10, mali yung drug president addict, no, na may problem sa droga, mali yung loto na yan, mali yung PI na yan, talagang PI, no, talagang PI. The Philippines is not for sale, and so is the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police. We are not for sale. Pero kunin niyo yung pera pagka binigay, no? Sayang. Joke lang yan. So, kilala ko yung mga commander, Alam mo naman sa amin, sa grapevine ng mga air, sa PMAR. Kaya, matitino itong mga commander. So, explain ko further kung may time pa, meron pa. So, yun. So, kung revolutionary government, there is talk about kung siya lang daw masunod, isara niya yung Congress. Yan, yun yung doon. So, pwede rin mangyari sa number 6 yun. Pero I doubt kasi kung may civilian component, no? So yung number 6 at number 7 hawi. Kaya nga lang, tamer version yung number 6. Yung number 7 talaga ang the works na. The worst sa kasi nagkaroon ka ng military government, internal cleansing ang mangyari. Maraming mga tao gusto ganyan ang mangyari. Nakakatakot lang kasi, no?
na kailangan yung the one handling it, the one in control, a group of people or one person, kailangan malaking konsensya, may puso talaga. Lilinisin mo lang yung gobyerno, tapos nun, ibabalik mo sa civilian supremacy. So, ayun yun. Okay? So, revolutionary government, senaryo lang yan, ha? Senaryo lang yan. You do not take me out of context. It's a scenario. The AP might resort to a takeover na style na ibang countries, no? And then will support or install PRRD or someone, not necessarily PRRD, pero the way it appears na ang credible sa armed forces is PRRD because he was a good president. Walang ano doon, walang argument doon, ano? Walang argument. Kung meron mang mag-argue, bahala kayo, you talk to the tree. You talk to the hand. you can talk and talk all day long, and then you face the wall, and then you will receive the same thing. Baka mamaya magsalita pa yung dingding eh. Sabihin, gago ka. Kitang-kita mo na nakinabang ka eh. Nakinabang ka sa peace and order eh. O nakinabang ka sa airport, nakinabang ka sa lahat eh. Nakinabang ka sa lisensya, nakinabang ka sa mga plaka. O, lahat ng ginawa ng Duterte maayos eh. Tapos plastic kayo, hindi nyo tanggapin. You give credit to the person. You give credit. Hanggang hindi nyo tanggapin yon, wala kayong kwentang Pilipino. Okay, so he's credible, no? The mere fact na kaya maraming follower yung tao, credible siya. Ito, wala pang 2 taon ang Marcos, ang BBM, wala pang 2 taon, kinakailangan na magsulat ng memo para umattend. Ang Duterte, 6 na taon, hindi ginawa yon. Walang memo-memo. Lahat gusto umattend. Kaya kita nyo na lang yung ang layo, si BBM, kinakailangan ngayon may memo, umattend ka or else. Yung ganun ba? Tatakutin nyo yung tao, atin yung tao, okay, may bayad o may konsiderasyon. Mali. Kaya nga, wala pang 2 taon. Ibig sabihin, hindi kayo naniniwala na meron kayong 31 million na boto. Oh, alinaw, di ba? Hindi kayo naniniwala, hindi kayo confident na meron pa kayong 31 million na katao nagsusuporta sa inyo. Na kinakailangan, idadrag ninyo yung tao, hindi ito droga, idadrag yung hihikayatin nyo yung pumunta para umaten sa inyo. Parang makita nila yung bira, nakakaya kayo. 31 million yung mandate mo. Tapos ganun kayo, wala kayong confidence sa sarili. What kind of person are you? Wala kang confidence eh. Tapos nandiyan ka pa sa Malacanang. Sorry BBM, pero that's not how a leader will think. A true leader is confident na kay may susunod sa iyo, kay wala. You still do what you have to do because alam mo, confident ka, tama yung ginagawa mo. Hindi yung paper say mo umaten, hindi. You lead the way, ganun lang ang leader. At everyone will see na tama yung ginagawa mo, may masmasan. Pero hindi, kasi mali yung ginagawa mo. Kaya nawawala yung supporter. Okay, sinabi. Ano yung next ko sasabihin? So, yun yung senaryo, 7 senaryo, no? Yung number 6 kasi, tamer version, yung RevGov. Sarado yung Senate doon, sarado yung Congress. Huhulihin lahat ng ng mga korap no? Uy, parang baka magkaroon ng Department of Liquidation dyan. Kasi may korap no? Department of Liquidation. Ay, volunteer ako dyan, ha? Volunteer ako. I will find pleasure. Na Secretary of Department of Liquidation. O, diba, no? Diba? From number 74, down hanggang 100,000, okay lang. Okay yan. Kung mangyayari yan. Now, ano yung tinatahak natin ngayon dito? Wala na tayo sa number 1, malabo yan number 1. Wala rin tayo sa number 2 kasi at this point, I think, no, ako, opinion ko lang to, I don't think na mare-reverse pa yung situation. Kasi dinagdagan nyo ng dinagdagan eh. Kasi plastic kayo masyado and then deadma kayo sa taong bayan, hindi nyo tinutugunan yung hinihingi ng taong bayan, mali talaga kayo, diskarte nyo,
Zero leadership, no? Ano yung sinasabi kong klaseng leadership, no? Walang kwenta. Number 3, hindi ka naman magre-resign. So, number 4 hanggang number 7, doon tayo papunta. I can say that, no? At pananaw ko, analysis ko, number 4 to number 7, tayo papunta. No? Withdrawal of support ng AFP, matter of time. Tapos, BBM defense himself, bloody, di ba? Hati ang armed forces. O kaya, buo yung armed forces, tapos may mga loyal, may mga loyal na mga civilians kay BBM. Bloody pa rin. Okay, hindi naman pwedeng merong nag-exist dito, meron pa rin dito, dalawang gobyernong Pilipino. Hindi pwede. Tapos noon, number 6, military junta, bloody pa rin, di ba? Kasi pagka military junta, maraming galit na civilian. Ngayon, yung isa is yung number 7 niya, revolutionary government. Bloody lalo, bloody. So, parang cultural revolution, no? Cleansing. Parang Mao Zedong type cultural revolution. Tatanggalin lahat ng kurakot, lahat ng mga nag-serve, etc., etc. So, nakakatakot yan. Tapos noon, yung isa is yung French type revolution. Parehas din, parang revolution. So, the Philippine type of revolution, we do not know what kind ang i-adapt ng Pilipino. Pero over the years, nakita naman natin na tame ang Filipino version ng revolution. Okay, yun discuss ko. Over the years, yun ang history natin. Resilient ang tao natin. Pasensyoso. Sa speech ni PRRD, sinabi nga niya na ang ating AFP, ang ating Pilipino, ng mga Pilipino, pagkatagal-tagal ng inabot tayo ng 400, almost 400 years under the Spanish colonization, and then the Americans, 40 years, mga ganon. Kasi World War II, 42, 1900, doon na tayo sa Amerikano, 42 years, 45 years. Tapos, after the war, Amerikano pa rin, di ba? And so on and so forth. So, kaya yung mga nagsasabi na ngayon na, now na, ang sakin, ang sabihin ko, naintay nga natin na 400 years sa Kastila, 45 years sa Amerikano, at 5 taon, 4 na taon sa Hapon, 30 taon o 40 taon o almost 40 years sa mga politiko natin pulpol, maghintay pa kayo 5 buwan. 5 buwan na lang. Ewan ko. Kasi yun sa akin. Ewan ko. Hindi ko na alam yung timeline nitong kampo ni PRRD ng mga Duterte. Hindi ko alam. Wala akong Basta sa akin, ang analysis ko dyan is yung 6 months from January to June 30. 6 months of 2024. Para makompleto ni BBM yung 2 taon para yung ipapalit nyo kung succession, kasi yung akin succession, kaya nga yung manifesto succession, withdrawal of support kay BBM, pasok si Sara because mandate ng tayo, yun yung mandate natin. Binigay natin yung mandate kay BBM, sinunod natin si Sara, si BP Sara, nakita natin na tayo ay binudol. So we, as the sovereign people, the sovereign will natin, take away that power and install si BP Sara by succession, still following the Constitution, and we are doing it peacefully. Yun yung manifesto. Pumirma kayo kung gusto ninyo. Ngayon yung ayaw pumirma, doon kayo kay BBM, etc. etc. Ang punto, as of now, wala, mga 16,000 naman, 17,000, lahat-lahat ang meron. And tabang yung mga tao. So, the BBM has that mandate, 31 million, 17,000, no can do, cannot be. In a democracy, majority wins, okay? Basta ako, nagbigay na ako sa inyo ng avenue, ng peaceful, bahala kayo. Gusto niyo patayan? Hindi, bahala kayo kung gusto niyo patayan. Sa akin, ayoko ng patayan. Kasi, pag umabot sa patayan, people I know can be as ruthless as they can be. Mahirap maging ruthless. Mahirap. Okay, so,
Nasaan tayo? So, 1986 na tayo, nangyari. After 20 years, 1983 tayo muna. Pinatay si Ninoy, 1983. So, ibig sabihin, nung 1983, something happened na talagang terrible. Ayaw tanggapin ng taong bayan. Nasa test mission na kami doon, ng Ranger, Scout Ranger, nasa test mission na kami noon. Nung nadinig namin na pinatay si Ninoy. Yan, okay, nag-isip-isip kami. So, mangyayari dyan talaga, revolusyon. Ang mangyayari dyan, magkaroon ng mga tao, magalit talaga. Kasi sa airport garapalan eh. Parang yun nangyayari ngayon, garapalan na gustong palitan yung konstitusyon, garapalan tayo ninanakawan. Ang daming issue, no? Ang daming issue. Yung kay Ninoy, siya lang yon, pinatay siya. Bagsak siya sa airport, and nun, yun na. And then, it took 3 years. It took 3 years, 1986, para magkaroon ng revolution. Ganong katagal yung ano ng tao. Bakit? Wala pa namang social media, wala pa namang mga vlogger nun, wala pang cellphone nun. Ang landline lang lagi nun. So, yun yung ano nun. Chismis-chismis, usap-usapan sa beer house, o sa kapihan, o sa kainan, sa eatery, etc. Yun lang, gano'n. Kikinig sa mga TV, walang social media at that time. That's why, from 1983, pinatay si Ninoy, inabot siya ng 1986. Okay? So, nandun tayo, 1986. Compare mo ngayon, in so short a time, yung social media, grabe. Alam na ng buong mundo. So, iba yung panahon ngayon, sa panahon ngayon, mas matulin ngayon. So, yung sinasabi na, how many years, pwedeng months lang ngayon. Okay? So, nagkaroon ng February Revolution. Ano yung February Revolution? It was a military activity, no? Mutiny, military coup, no? So, question mark yung history natin doon eh. Pero sa amin, from our point of view, nandun ako, nananahimik ako sa Cagayan Valley. First Scout Ranger Company ako. Kasama ko si late Caldeo, no? Bert Caldeo, sa Second Ranger Company. Mga CEO namin, sila Captain Pabustan, tsaka si Captain Detabali. Panay isang class 77, course director ko pa namin. Nung Ranger kami, si Captain Pabustan, class 77, and class 78, si Detabali. Mga astig yung mga yan, mga klase. No? So, mga idol namin yan, mga 77, 78, 79. Pati yung mga 71 din, lahat sila. Basta 70s, mga idol yan. So, pumunta sa amin si Honasan eh. Kasama namin doon ang Task Force Kapia na head namin, si Colonel Aguinaldo. Alam niyo naman si Colonel Aguinaldo, di ba? Provincial Commander ng Cagayan Valley. O yun nandun siya. Sila ngayon nag-uusap, kwentuhan, hanggang sa sinabi, meron ng kudeta. Okay? So, magpapababa ng tropa, yung amin, bababa, punta Manila, etc. Force multiplier, etc. Hanggang sa naging usapan, baka yung baril namin niya, nasa vlog ko yun, no? Yung baril namin makuha, and then, ni Colonel Agi, question mark kami kay Colonel Agi kasi noon, kasi kasama niya, panay NPA na eh, no? Kami, panay returnee. So, bumaba ako para advance party na yung participation. And then, from there, nalaman ko na talagang putok na putok. Hanggang sa napanood sa TV, si Major Brillantes at si Captain Morales. Ayun na, part of history yan. So, kahit sabihin ko yung mga pangalan, part of history yan. Hanggang sa, ayun na. Na-abort yung lusob nila Colonel Honasan, nila Gringo, nandun na sila sa Pasig River, na-abort kasi nahuli itong dalawang opisyal, hanggang in-announce sa TV, aborted, withdraw sila sa Camp Aguinaldo. Camp Aguinaldo kasi, ang pinaka-bossing nila is si Enrile. Si Ramos withdraw rin doon kasi nga, sabi ko nga sa vlog ko, pinake ni Colonel Honasan yung arrest order ni General Ramos. Una kasi, ayaw ni General Ramos. Okay, so yun, panay mga faction sa mga ng tao tsaka sa history. Okay, so, andun na. Nakulong sila doon, and then eto na, ang daming general na loyal kay FM Senior. Ayun na.
So, ayun yung sinasabi ko na isang senaryo na mahati. Why? Kasi ang daming loyal na general kay FM Senior. So, may mga general tayo na nagpakita ngayon ng loyalty kay BBM, yung 22 generals, no? Kay Tamba, tsaka nag-photo op sila. Maraming ring mga P-mayor at yung mga ibang retired na sinasabi, teka, kayo lang yun, kami hindi. Yun nga yung isang subject ko ng vlog is, may mga nagsasabi, disclaimer, hindi sila kasama doon. We are not of the opinion na suportahan si Tambalolong at saka si BBM. Ganon. So, hati, no? Hati. So, may signs na hati. Okay. Sa reservist pa lang, hindi pa sa armed forces. Pero nung sinasabi ko sa 1986, nandoon yung boss namin, yung pinaka-commander namin, si General Browner. Noon, at that time, ang gandang pangalan, no? Browner din. General Browner, yung uncle siguro, na nandoon din. He is the head of the task of the 1st Scout Ranger Regiment, at the same time, the J3 of the Armed Forces, yung operations. Nakita siya sa TV doon, loyal. Nandun si Bear, sinasabi, Sir, we have to act now. We have to, no, you do not use, heavy weapons. You use light weapons lang. But ganyan si Bear. We have to attack. Na yon. Eh kami, nandun kami sa ground. Okay. So, isang senaryo. Pwedeng loyal yung mga general, pero yung mga kapitan, yung mga tinyente, at yung mga sundalo, hindi loyal. No? So, yun yung you can command the armed forces generals, but wala silang command because what happened in 1986, nawala lahat yung nasa ilalim. Colonel down the line, nawala lahat yun. May natirang mga loyal na mga hawak nila General Ramas sa army. At the same time, nung nangyayari revolusyon na yon, nandun pa si General Ramas na sa organization, tinawagan na, sinundo ko si General Cañeso na siya na palang acting commanding general ng army. So, dalawang commanding general army ang nangyari. Isa yung real commanding general na si General Ramas, reserve. And si General Cañeso na PMA Class 56 na siyang ako sumundo, siya na yung acting commanding general. And he was giving orders and he was pinatutukan na nga niya ng kanyon eh. Yung mga kaya that can happen now. Pwedeng isa dyan na mga siga-siga na hindi sumunod sa chain of command. Pwedeng mangyari yun. Kaya sinasabi ko, armed forces, intact kayo. Intact lang kayo. No? Under the leadership of General Browner, you believe in General Browner and he will take you out of harm's way. Because I believe General Browner, just the same way as my former boss, General Browner, in 1986, he was standing by or with the president at that time, but at the same time, nakita niya yung value nung sa mga tao. Okay? He had to decide. Let them decide. Kaya yun sa akin, let Bronner decide. Let Acorda decide. Let them lead the institution ng buo. No? Buo. Okay, yun yung aking prayer eh. So, galing man ako sa loob, kaya I know how people think and I know how things work. Kasi if in the end, Filipino people, if in the end, they would stick with wag ng pangalan, they would stick with oppression, they would stick with deception, they would stick with evil, the good guys will break away. That's how it will work. The good guys will break away. So, wala, saan ka nakakita, ang kukomanda ko ng general ako, wala man yung mga kernel, wala na, nandun na sa kabila, nandun na kala Ramos. Nag-break away actually yung mga kernels at that time, led by Class 71 and some 50s, no? Dahil kila General Almonte, General Cañeso, General Mison, etc. General Luga. So yung mga si General Patol nandun sa kabila, kala senior, no? So by virtue of their position,
these generals cannot just abandon yung kanilang trabaho. They will play out with their ranks and their assigned na mga position, yung trabaho nila, for as long as they deem fit. Yan ha, mahalaga ha. So, hayaan nyo lang sila. Maling-mali yun. Now, upos yung oras ko. Okay. So, yun. Yun yung 1986. Kailan nagka-cellphone? 1992. Extelcom yung unang-una yun. 30,000 yung walkie-talkie malaki, di ba? May 1995, nagkaroon ng Globe. Pre-text pa nga nun yung Globe nun para mabili yung mga cellphone nila. 1995. Tapos no 1990, no 386, mga computer, no? In just 2 years, to 1992, nagma-masters ako noon, naging Pentium na. From 286, naging Pentium na. So you see yung technology. Pero ngayon, kakibat yung technology at saka yung mga apps, yung mga platform na ganyan. So, sige, hanggang gano'n na lang ako siguro. Okay? Tuloy ko na lang ulit. Hanggang dito na lang ako. At marami ko nang sabi. So, God bless the Philippines. Okay? God bless everyone. Bye-bye.